of our church, the center of our lives, the center of our families. The title of our message, Depart From Me, I Never Knew You. This is a part of the final and concluding segment of the Lord Jesus' Sermon on the Mount. Let's begin with the word of prayer. Let's pray right now. Father God, thank you for giving us the opportunity to worship you. Lord, we are so undeserving of your love, but we thank you because you never get tired of loving us. You never give up on us. You're such a good Father to us all. Right now, we humble ourselves before you. Would you please speak to our hearts, Lord, through your word? Would you lead us with the power of your Holy Spirit so that we can understand every single word that you will utter in front of us today? Panginoon, ito po ang aming hiling at dalangin. Makita namin, mamalas namin ang kaluwalhatian mo sa pag-aaral namin ng inyong salita. Maging sentro nawa si Kristo ng aming imahinasyon. Maging sentro si Kristo ng aming mga hangarin ng aming buong buhay. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Amen. So our message, once again, Depart from me, I never knew you. And our sermon outline for today is composed of 3 parts. Point number 1, obedient faith, not a flashy declaration, gets you to heaven. Ang pananampalatayang may angkop na pagsunod sa Diyos, yun ang nagliligtas sa atin, hindi po yung mga deklarasyon natin. Dapat maging malinaw. Ikalawa, second point, overly relying on good works alone won't bring you salvation. Bagamat mahalaga yung mabuting gawa, yung pag-asa mo sa iyong sariling mabuting gawa bilang paraan ng kaligtasan ay hindi po pasado sa harapan ng Diyos. Bagay na dapat din nating linawin. Ikatlong point, outward religiosity can't replace a genuine relationship with Jesus Christ. Verse 23. Hindi po uubra ang pagrelihiyon kung wala namang personal na relasyon kay Kristo. Ang priority na tinuturo ng salita ng Diyos ng Biblia ay ang pagkakaroon ng kaligtasan mula sa isang buhay na relasyon kay Kristo Jesus. Brothers and sisters, in our text for today, the Lord Jesus was speaking to the crowd who had gathered. Included were disciples and others who were interested to hear what Jesus had to say. Ang Panginoong Jesus laging nangungusap sa lahat ng mga taong may kahandaang makinig sa Kanya. Ang dahilan kung bakit hindi siya maunawaan ng mga tao, hindi po dahil sa lengguwahe ni Kristo, kundi sa kalagayan ng puso ng tao. If your heart is right before the Lord, believe me, the Word of God will come alive in your mind and in your heart. Mangungusap ang banal na Espiritu sa lahat ng mga taong handang makinig sa Kanya. Now, chapters 5, 6, and 7 of Matthew are called the Sermon on the Mount. The words of Jesus in these chapters are powerful and contain kingdom principles for life. Magtatagpuan natin dito, makikita natin dito mga prinsipyo na kailangan natin para sa buhay sa kasalukuyan, buhay dito sa lupa, at buhay din para sa walang hanggan. The Sermon on the Mount is the first of 5 major discourses that Matthew included in his Gospel. And each one follows a narrative section, and each ends with the same formula settlement statement that concerning and teaching the authority of our Lord Jesus Christ. Now, the Sermon on the Mount is Jesus' kingdom manifesto. Ito ang manifesto ng kaharian ng Diyos. Pag naunawaan natin yung chapters 5, 6, and 7 ng Matthew, maunawaan natin kung anong kahulugan ng kaharian ng Diyos. In this sermon, the Lord Jesus explained what the kingdom is, how it works, and what it ought to look like. Ano bang itsura? Ano bang dating ng kaharian ng Diyos? Ito yung mga bagay na matututunan natin dito sa Sermon on the Mount. Now, chapter 7, verses 15 to 20, deal with false prophets. Meron din kasi mga bulaang propeta, mga maling teachers. Yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Huwag tayong malilito. Pero pagdating po dun sa verses 21 to 23, the Word of God deals with false followers.
The repeated cry of these false followers reveals their misguided zeal, according to Dr. Thomas Constable, isang kilalang scholar, mga kapatid. So, meron talagang mga tao na mukhang Kristiyano kahit hindi naman. Yun ang realidad. Some people can call Jesus Lord, Lord, and have a ministry that appears to be authentic, but truth be told, hindi naman sila converted, hindi naman sila regenerated, hindi naman sila tunay na nananampalataya kay Kristo, nag-religion lang. Posibleng mangyari yun, mga kapatid. Nevertheless, a lack of obedience to the will of the Father will expose these people and they will be known as not true followers of Christ. The King of Kings will thus respond, "Depart from me, you workers of iniquity." Yan ang sabi ng verse 23. Mga kapatid, naalala ko yung kwento ng Panginoon sa Matthew 13, na actually pagpapaliwanag ni Jesus patungkol dito sa Sermon on the Mount sa Matthew 7. Nagbigay siya ng isang parabola, ng isang kwento. Meron daw isang magsasaka na naghasik ng mabuting mga binhi ng trigo. Maganda yung binhi na kanyang tinanim. Pero pagdating ng gabi, habang sila'y natutulog kasama ng kanyang mga kaibigan at kasamang magsasaka, yung kanyang kaaway dahil tumungo doon sa taniman at naghasik ng mga damo, ng mga tares. Nagulat na lang sila kasi sabay na lumalaki yung tares, yung damo, at saka yung wheat, yung trigo. Naalarma yung mga magsasakang kasama. Sabi nila, bossing, utusan mo kami, bubunutin na lang namin yung mga damo, yung mga hindi tunay na trigo. Ang sabi nung master, wag. Hayaan yung lumago ng sabay yung trigo at damo. At pagdating sa araw ng harvest, unahin yung kunin yung mga damo. Ibalumbon nyo sila at sunugin. Pero yung mga trigo, yung mga tunay nating tanim, ipunin ninyo at ilagay doon sa ating barn. Ano bang bisa nitong katuruan ni Jesus, mga kapatid? Pinaaalalahanan tayo na hindi lahat ng mga pumapasok sa simbahan, hindi lahat ng mga nag-a-attend ng religious activities ay tunay na Kristiyano. Yun ang tinuturo ni Christ dito sa Matthew 7, specifically sa verses 21 to 23. Kahit paulit-ulit nyo pang basahin yan, yun ang lulutang, yun yung warning na binibigay ni Christ. Kaya mahalaga na siyasatin din natin ang ating mga sarili. For our soul-searching questions, why is it that counterfeit Christians can sometimes look so outwardly impressive and seem to perform actual amazing works? How is that possible? Bakit ganun, mga kapatid? Yung mga fake na Christian, ang itsura parang tunay na Christian din. Naalala ko doon sa mga kapatiran ninyo sa GCF San Fernando, usong-uso sa amin yung maghanap kung sinong nakakamukhang artista. Tignan nyo nga ang inyong katabi. Sinong kamukhang artista niya? Ha? Ang saya-saya kasi kung sino-sinong nakikita ng mga tao ito, kamukha ni Max Alvarado. Hindi nyo na siguro kilala yun. Ano? Nung panahon ko kasi yun, nung panahon ni FPJ, The King, ang marami sa inyo, kabataan, di nakilala. Pero happy yung naghahanap ng kamukha. Pero sa simbahan, dapat lahat tayo kawangis ni Kristo. Ang Panginoon ating sinasamba. Alam nyo ba na pwede tayong magwangis-wangisan? Pwede tayong magmukhang Kristiyano. Pa-praise the Lord ka lang. Pa-attend ka lang ng mga gatherings. Pataas-taas ka lang ng kamay. Pa-awit-awit ka lang. Mukha ka ng Kristiyan. Lalo na kung may dala kang Bible. Na fina-flash mo siya sa lahat ng mga tao. At ang Bible mo, King James Version, talagang mabangis. Diba? And yet people love to perform. People love to think that they are true believers, but the Lord will never be deceived. Kilala ng Panginoon kung sinong tunay na sa Kanya.
Now, is it a good thing to say, Lord, Lord? Katulad nung narinig natin sa tinuturo ni Jesus, many will come to me, Lord, Lord. Is that a good thing? Will everyone who claims the Lordship of Jesus Christ be saved and go to heaven? Talaga lang. Lahat ba na nagsasabing Panginoon nila si Jesus ay magpupuntang langit, mga kapatid? Hindi kaya ang marami sa atin o ang ilan sa atin ay nadirelihiyon nang wala namang relasyon kay Kristo? Are you supposed to maintain your salvation with good works? Tama ba yung sinasabi ng iba? Ikaw pag nasave ka, by grace through faith alone in Christ. Pero para manatili kang ligtas, dapat gumawa ka ng good works. Yun ba talaga ang tinuturo ng Bible? O ang kaligtasan ba ay gawa ng Diyos mula umpisa hanggang matapos? Mga kapatid, alam ba natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na ito? And what are the functions of good works in a true believer's life? Madalas sa mga simbahan ng mga tunay na born again, dinidemonize yung good works as if it's a bad thing. Mga kapatid, ano bang function ng good works? Talaga bang pagkatapos mong maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, wala ka nang ibang gagawin pa? O meron dapat ibinubunga yung kaligtasan sa iyong buhay? Nababago ba ang itsura mo pag tunay kang Kristyan? Ngayon, muli kayong tumingin sa inyong katabi. Mukha bang Kristyan? Ay, Pastor, mukha po itong Seventh-day Adventist. Ang dalangin ko tuwing tinitignan tayo ng mga tao, unmistakably nakikita nila si Kristo. I live my life in an imperfect way. Wish ko lang sa lahat ng oras, lahat ng minuto, nakikita si Kristo sa buhay ko. At yan dapat ang dalangin ng bawat Kristiyano. Yan ang hangad natin. Sa ating tekstong binasa, meron tayong ilang mga applicational points. Ang unang applicational point ito, kung bukas ang isip natin sa sinasabi ng salita ng Diyos, take note of this: obedient faith, not a flashy declaration, gets you to heaven. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas ay yung pananampalatayang may kasamang pagsunod sa kalooban ng Ama. You don't neglect to follow the commandments of the Lord. You don't neglect to understand the will of God. In fact, you want to pursue the will of the Father for your life and for the people around you if you are a true believer. Tingnan niyo po ang sabi ng teksto. Sabi niya sa verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So sino daw ang papasok sa langit? Yung ba nagsasabing Lord, Lord? Mali daw ang sabi ni Kristo, hindi. Ang papasok daw sa langit, sino? Yung mga taong ginagawa ang kalooban ng Ama. Ang problema sa mga evangelical Christians na deceived na tayo ng mahabang panahon, na napaka-komportable na natin na tayo niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya para bagang wala tayong responsibilidad ipakita ang pagkakristyano sa mundong ating ginagalawan. Yun ang katotohanan. We are so self-deceived. So ang ating first applicational point, mga kapatid, avoid empty professions or claims. Iwasan natin yung mga bonggacious na pagsabi, basta ako, Panginoon ko si Jesus. Kung talagang Kristiyano ka, hayaan mong makita yun sa gawa mo, hindi lang sa salita. Yun ang realidad ng Kristyanismo. If you want to convince the people around you that you are a true born-again believer, you need to show that with your works. Dapat mo yung ipakita sa iyong pagsunod, dapat mo yung ipakita sa mga pagkilos mo, sa mga hindi mo binibili, sa pakikitungo mo sa kapwa. Nakikita yun, mga kapatid. Avoid empty professions. Hindi ka ililigtas ng claims mo na si Kristo ay Lord ng buhay mo. Ang sabi ni Jesus, ang dami daw pupunta sa hell.
Ang dami daw niyang sasabihan, "Depart from me, who profess Jesus is Lord." Nakakapangilabot yung katotohanan na yun, ha? Tignan niyo po muna yung teksto. Yan. And I want us to focus on this. Lord, Lord. Pag ang isang salita, inuulit-ulit sa Hebrew or Greek, mga kapatid, nagpapakita yan ng emphasis. Pag binabasa natin yan sa Hebrew, yung sinabing holy, 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 ang tawag doon Hebrew superlative. Kaisipan nyo ng mga Hudyo, ganun silang mag-isip at magsulat. And the Lord Jesus Christ, although at this point He was talking to the crowd with Aramaic, yun yung language na ginagamit niya dyan, not necessarily Greek. Pero yung kaisipan ng author, si Matthew, mga kapatid, ay Hebrew pa rin, Israelita. Para sa kanya, pag meron siyang gustong bigyan ng diin, anong gagawin niya? Uulitin niya. Sasabihin sa'yo ng nanay mo, "Huwag kang maglaro ng posporo, baka masunog ang bahay." Naintindihan mo na, pero uulitin pa niya, "Huwag kang maglaro ng posporo." O di kaya pag alam ng tatay mo na malapit na ang exam, "Huwag ka nang manood ng Netflix." Okay? Mag-review ka na. Naintindihan mo na, narinig mo na, pero uulitin pa ng tatay mo yun, "Stop watching Netflix now. You need to go to your notes and study your lessons." Malapit na ang test, malapit na ang exam. Pag gustong bigyang diin, inuulit-ulit. Itong mga taong lumapit kay Jesus, binibigyan nila ng diin. Yung belief nila na si Jesus ay Lord. Ang nakakapangilabot lang, hindi sila tinatanggap ni Jesus. Para kay Jesus, hindi sapat yung mga salita. Hindi sapat. Meron daw dapat pagsunod sa kalooban ng Ama. Sino daw ang hahayaan niyang pumasok sa kaharian? Those who obey or who does the will of my Father who is in heaven. Please take note of this, brothers and sisters. Empty assertions cannot please God. False professors overemphasize their claims to the Lordship of Christ despite the emptiness of their declarations. It is possible for our words to be empty. And please take note, the Lord always looks at the heart. Hindi siya tumitingin at nakikinig sa salita mo, tinitignan niya diretso ang puso. Kaya nagtataka ako sa mga Kristiyano. Namamlastik pa tayo maski sa Diyos para bagang hindi niya naintindihan at nalalaman ang kalagayan ng ating mga puso. Stop it. Stop it. Before God, be true. Now, in Jesus' day, it is doubtful whether the word Lord, when used to address Him, meant more than teacher or sir. But in the post-resurrection period, it becomes an appellation of worship and a confession of deity, of Jesus' deity, according to Dr. D.A. Carson. Isa siyang kilala at popular na scholar. So yung salitang Lord, mga kapatid, hindi pare-pareho ang kahulugan niyan sa Bible. Bago si Kristo ipako sa krus ng Kalbaryo, yung word na Lord, pag in-address yun sa Kanya, ibig sabihin nun, bossing. Bossing. Ibig sabihin nun, sir. Pero nag-ibang kahulugan ng word na kurios, curie. Sa wikang Griego, pagkatapos na Jesus mamatay sa krus ng Kalbaryo, mabuhay na magmuli. Nagkaroon yun ng bagong meaning. Anong naging meaning nun? Profession ng paniniwala kay Kristo bilang tunay na Diyos na naging tao. Yan ang problema. Pag masyadong superficial ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi natin inuunawa ang tunay na kahulugan nito sa original na wika. Kaya nagkakamali tayo ng pagturing ng interpretasyon. Sa totoo lang, kung sino-sinong inutusan ng suka na nagiging pastor, na hindi naman interesadong mag-aral ng malalim patungkol sa salita ng Diyos, kaya kung ano-anong katuruan ang tinuturo sa atin. Hindi pare-pareho ang meaning ng word na Lord. Sa Bible, nagkaroon niya ng bagong meaning
para sa mga disipulo ni Kristo nung siya'y mamatay at nabuhay na magmuli. Bakit? Yung kanyang resurrection, simbolo ng katotohanan kung sino siya. He is the Son of God, the King of Kings, and the Lord of Lords. Ebidensya ang kanyang muling pagkabuhay ng propesiya tungkol sa kanya bilang anak ng Diyos. So, emphasizing the Lordship of Christ is not essentially a bad thing. Gusto ko lang bigyan diin. Some people really emphasize that Jesus is Lord. It's not essentially a bad thing. While not everyone who claims the Lordship of Christ shall be saved, of course others will be. May mga maliligtas na nagsasabing Lord si Christ. Sino yon? Yung mga taong totoo, tunay. Wish ko lang, kaya kong malaman kung sino. Pero pwede nyo lang malaman ng puno sa pamamagitan ng bunga nito. Kay Lord, hindi niya kinakailangan makita ang bunga. Hayag agad sa Kanya ang ating mga puso. Now, it is a sad and sober reality that some people emphasize affiliation with Christ over a true relationship with Him. Mas gusto pa natin na connected na lang tayo sa pangalan ni Jesus kaysa tunay natin siyang Panginoon. Reminder, not even intelligent attestations can save. Even if you have an intellectual assent to the person of Christ, even if you understand completely who Jesus Christ is, if you fail to put your trust in Him as your one and only Savior, you will never be saved. Faith ought to be an action word. It's a verb. Nakikita dapat yung gawa ng ating pananampalataya. Sa original na wika, yung pag sinabing pananampalataya, may kadugtong yun na pagsunod, mga kapatid. So, our second action point, adhere to the will of the Father. Adhere to the will of the Father. Huwag kang magrelihiyon sa pamamaraang gusto mo. Huwag kang sumamba sa estilong gusto mo. Magpasakop ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang mahalaga. Doon mo nga malalaman kung sinong totoo at sinong hindi. Dahil yung mga tunay na mga lingkod ng Diyos, yung mga tunay na sumasamba kay Kristo, nagpapasakop sa kalooban niya. Hindi sila nagpipilit sa mga estilo nila at mga pamamaraan. Malinaw halimbawa sa 10 utos na ayaw ng Panginoon ng mga ribulto, pero ipipilit mo, ay hindi naman namin sinasamba yung ribulto eh, paalala lang. Eh sinabi nga niyang ayaw niya eh, ba't mo ipipilit? Ba't mo ipipilit? Tapos sasabihin mong tunay kang Kristiyano, sumasamba sa Diyos, eh pinipilit mo siyang sambahin sa mga pamamaraang pinagbabawal niya. Medyo may problema tayo sa pangunawa pag ganun. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Magpasakop ka sa kalooban ng Ama. Now, the Lord Jesus explicitly states that only those who do the will of the Father will go to heaven. That's very clear. Jesus warns us that those who do not obey the will of the Father cannot go to heaven, despite the repeated claims that Jesus is Lord. Now, this teaching ought to be clear in our minds and in our hearts. Dapat yan malinaw, mga kapatid. No one is going to heaven unless he or she is doing the Father's will. Now, please be patient with me. Because I'll be going back to the Greek text once again. The Greek word for thus is poion. Could you repeat? Poion. That is a verb in its present participle tense, which implies ongoing and continuous behavior. Yung sinasabi ng Panginoon na gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang mga tunay daw na mananampalataya, patuloy sa kanilang paggawa, hindi humihinto. Hindi humihinto. Kaya nga, the person who does the will of the Father only occasionally does not qualify. Jesus is describing someone who consistently does the will of the Father. Ay, teka muna, medyo kumreno tayo ng konti. Ano bang ibig sabihin ng will of the Father dito? Posible ba ng isang tao, isang tunay na believer, consistently magawa ang kalooban ng Ama? Nagsasabi mo ba, ay hindi yun pwede. And yet, I want to tell you today, posible. Posible.
Kasi itong kalooban ng Ama na binabanggit ni Jesus ay isang bagay na hindi pwedeng papalit-palit at paiba-iba. What exactly is the will of the Father? We will talk about that later, pero gusto ko lang i-emphasize, I want to bring to you the International Standard Version. Kasi ito, ang ganda ng pagkakasabi ng ISV. Kasi sunundan niya yung grammar ng Greek text. Sabi niya, not everyone who keeps saying to me, Lord, Lord, will get into the kingdom of heaven, but only the person who keeps doing the will of my Father in heaven. Keeps doing. I underlined the phrase, who keeps doing, kasi yun ang meaning ng Greek word. Nagpapatuloy dapat ang isang Kristiyano. Hindi siya humihinto. Now, what is the will of the Father? Siguro yun ang dapat nating puntuhan ngayon. The will of the Father, as implied by the immediate literary context of 7:21, is a belief or faith in the person of our Lord Jesus Christ as the future or eschatological righteous judge of all humankind. Anong ibig sabihin ng kalooban ng Ama? Ito yun pala. Akala natin, ang kalooban ng Ama ay yung masunod perfectly yung 10 Commandments. Hindi pala yun. Ang kalooban lang pala ng Ama ay ito para maligtas. Manampalataya kay Jesus bilang tanging paraan ng kaligtasan. Hindi rin pwedeng pabago-bago na naniniwala kang